ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang naghahanap ng perpektong relasyon. Pero nakakalimutang piliin ang taong may mabuting intensyon. Dahil minsan, ang pinipili natin ay yung may pansamantalang pagkakaunawaan at maliit na koneksyon. Ikaw, kabarangay, ano ang perpektong relasyon para sa'yo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Claire. 34 years old at nagtatrabaho bilang administrative assistant dito sa Ortigas. Avid listener na talaga ako ng inyong programang Barangay Love Stories kahit noong wala pa akong anak. Madalas akong nadadala at naiiyak sa mga kwento na ibinabahagi ninyo. Lalo na kapag nakaka-relate ako sa inyong letter sender. Magkakamukha na rin kasi ang kwento ng buhay ng mga tao sa ngayon. Nagkakaiba lang pagdating sa ending ng bawat kwento natin. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko sa kung paano ko nakilala ang boyfriend ko noon na si Ram. Nakilala at unang beses ko siyang nakausap nang magkasama kami sa isang church service. Pareho kasi kami ng religion at kagaya ko. Kasama niya rin ang mga magulang niya sa mga church service. Nang maging close kami ni Ram ay madalas na kaming tinutukso sa isa't isa ng mga magulang at churchmate namin. Yung mga tuksuhan, Papa Dudut, na nauwi na nga rin noon sa ligawan. Nabusog ka ba sa mga nilutong pagkain ni Mommy para sa dinner kanina? Nako, hindi lang busog. Busog na busog talaga ako, Claire. Mabuti naman kung ganun. Nagulat nga ako na nasa dining table niyo halos lahat ng paborito kong ulam. Kare-kare, lechon kawali, tapos may ensaladang talong. May bonus pang dessert na buko salad na paborito ko rin. Nakuwento ko kasi yan kay Mommy last time. Yung mga sinabi mo dati na paborito mong pagkain. Pero isang beses lang yata yon, kaya nagulat ako na natandaan niya kaagad. Mukhang matandain talaga si tita. Sinabi mo pa. Tandaan niya lahat kung saan niya nilagay yung mga gamit ko na palagi kong hinahanap. Minsan nga kahit yung mga gamit ko na ako mismo ang nag-ayos, alam niya rin kung saan nakalagay. Ganyan talaga ang mga nanay, para palaging may magic. Kahit si mama, alam rin kung saan nakalagay ang mga gamit ko na ako lang din naman na nag-ayos. Pero solid talaga sa sarap ng mga pagkain kanina. Dapat nga diet ako ngayon, pero nag-skip muna ako nang makita ko yung mga inihanda ni tita sa lamesa. Kapag si Mommy ang nagluto, hindi ka talaga pwedeng mag-diet. Thank you nga pala sa pagpunta mo dito sa bahay namin. Tinotoo mo talaga yung sinabi mo na magpapaalam ka kay Daddy na liligawan mo ko. Syempre naman. Yun naman kasi talagang kailangan kong gawin para maipakita ko seryoso ako sa'yo. Tsaka hindi lang sa'yo. Kailangan ko rin patunayan sa parents mo na seryoso ko sa panliligaw ko. Mukha namang na-convince mo sila. Sa tingin mo? Oo, lalo na si Daddy. Hindi ba ako mukhang sobrang kinakabahan kanina? Hindi ah. Kahit medyo nabubulol ako habang kausap ko ang daddy mo? Hindi nga. Ay, buti naman. Ewan ko ba. Dati ko pa naman sila nakakausap sa mga church service pero iba yung kanina eh. Iba yung kaba na naramdaman ko habang kaharap ko sila kanina. Yung dati naman kasi kausap mo lang sila tungkol sa mga ginagawa natin sa simbahan. Pero yung kanina, tungkol na sa akin at sa personal mong buhay. Grabe nga mga tanungan ni Tito. Para kung nasa isang job interview. Job interview naman talaga ang pinunta mo dito, di ba? Ayun nga lang, ang magiging trabaho mo, ligawan ako. Tama ka dyan. Huwag ka mag-alala. Pagbubutihan ko ang trabaho ko. Aba, dapat lang. Kailangan mong makapasa para maging boyfriend ko in the future. Gagawin ko ang lahat para makapasa ako. At ngayon pa lang, nagpa-promise na ako na kahit kailan, hindi kita sasaktan. Nako, tuparin mo ang promise na yan kahit ngayon na nanliligaw ka pa lang sa akin. Syempre naman.
Hindi ako maglalakas loob na pumunta dito sa bahay niyo kung lolokohin lang kita. Gagawin ko ang lahat para makuha kong tiwala at pagmamahal mo. At kapag nagawa ko na yon, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay mo sa akin. Alam mo, ang galing mo talaga sa mga ganyang salita, no? Umuwi ka na nga kasi baka matraffic ka pa. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Gawin at patunayan mo na lang sa akin sa mga susunod na araw. Kahit hindi mo sabihin, Claire, yan talaga ang gagawin ko. Promise. Bukod sa gwapo at maginoo ay mabait at magalang din talaga si Ram, Papa Dudut. Hindi siya ang unang lalaki na umakyat ng ligaw sa bahay at humarap sa mga magulang ko. Pero siya ang kauna-unahang manliligaw ko na sobrang gustong-gusto ni na mami at daddy para sa akin. Actually, kahit noong hindi pa siya nanliligaw, sinasabi na nila na sana isang kagaya ni Ram ang susunod na maging boyfriend ko. Kaya naman ang ipaalam ko sa kanila na dadalaw si Ram ay hindi bilang isang kaibigan, kung hindi bilang manliligaw ko ay tuwang-tuwa talaga sina daddy. Nagluto pa nga si mami noon ng specialty niya na kare-kare, lechon kawali at gumawa pa ng buko salad. Parang napaka-espesyal tuloy ng bisita namin ng gabi na yon. Naging may effort din si Ram sa panliligaw sa akin. Hindi lang ako ang niligawan niya, kung hindi pati talaga ang mga magulang ko. May mga time na dinedate niya ako kasama sina daddy. Nakakatuwa kasi kitang-kita ko kung gaano sila ka-close. Kaya hindi nagtagal ay sinagot ko na rin ang masigasig na panliligaw ni Ram, Papa Dudut. Nandito ka lang pala sa garden, B. Kanina pa kita hinahanap sa loob ng bahay ni Lola. Napagod kasi ako makipagkwentuhan sa mga pinsan at tita mo sa loob. Kaya nagpaalam muna ako magpapahangin lang ako dito sa garden. Halata nga kasi ang lakas ng mga tawa nyo kanina bago ako pumasok ng kusina. Eto nga pala, pinagdala kita ng macaroni salad at orange juice. Ayos, salamat. Sakto kasi nagugutom na rin ako eh. Hindi kasi ako makakain kanina dun sa loob ng bahay. Bakit? Marami namang pagkain dun sa may dining area. Oo nga, kaya lang hindi ako makakuha. Kasi panay pa kwento yung mga pinsan mo tungkol sa bundok na inakyat ko last year. Yung tita mo naman, nagtatanong ng insurance sa pwede sa kanila ng asawa niya. Tapos may dumating pa na isang pinsan mo, tungkol naman sa fun run ang tinanong niya sa akin. Kung magkano registration fee, paano sumali, saan pwede mag-training, at kung ano pa. Pasensya na, alam kasi nila na active ka sa mga physical activities, kagaya ng hiking at fun run. Tapos alam ni na tita na sumasideline ka sa pagbebenta ng insurance. Kaya ang dami niyang tanong tungkol dun. Dapat pala tinakas muna kita sa kanila kanina. Ayos lang naman, kasi nag-enjoy akong kausap sila at sagutin ang mga tanong nila. At mukhang nag-enjoy din sila kasi ang lakas ng mga tawanan niyo kanina. Ewan ko ba sa mga pinsan mo, Bi? Ang bilis tumawa sa mga simpleng joke ko lang. Ganun talaga ang mga yun. Mababaw ang kaligayahan kaya mabilis mapatawa. Kahit naman ikaw, mabilis ko napapakilig at napapatawa. Kaya naisip ko talaga kanina na magkakamag-anak nga talaga kayo. Grabe ka naman sa amin, pero totoo yan. Tapos ang lalakas pa naming tumawa, di ba? Ganun na nga, Bi. Yun din ang napansin ko sa kanila. Pero thank you, Bi, ha? Para saan? Sa pagpunta ko dito sa family gathering nyo? Wala yun. Kasi nag-promise din naman ako sa'yo na hindi ako mawawala dito. Hindi lang para doon. Para rin sa effort mo na kausapin at makabonding ang ilang kamag-anak ko dito. Siyempre naman kailangan kong gawin yun. Kasi pinakilala mo ako sa kanilang lahat bilang boyfriend mo. Hindi ko lang in-expect na sobrang mag-e-enjoy sila na kausap ka. Gusto ko rin kasi na magkaroon ako ng good impression sa kanila. Para makita nila na good din ang intention ko sa'yo. Na seryoso ko sa relasyon nating dalawa. At sa tingin ko, nagawa mo ang bagay na yun. Sana nga, Bi. Alam mo ba, sabi pa ng isang pinsan mo, hindi raw ako pwedeng umuwi ng maaga mamaya. Ha? Bakit daw? Magiinuman yata sila kasama ng ibang mga pinsan mo. At kailangan daw nakasama nila ako. Naku, hindi ka pwedeng malasing kasi magdadrive ka pa pauwi. Sabi ni Lola kapag naparami daw ang inom ko, dito na lang daw ako magpalipas ng gabi. Talaga? Sinabi niya yun? Oo.
Alam mo ba napihikan yun pagdating sa mga bisita na pinapayagan niyang matulog dito sa bahay niya? Tapos ikaw, sinabihan ka pa talaga niya na dito ka magpalipas ng gabi. Nagulat nga rin ako nang marinig ko yun kanina mula sa kanya. Grabe, very good ka talaga, B. Mukhang kuhang-kuha mong boto ng mga kamag-anak ko. Papadudod family-oriented din si Ram kaya naman napakahusay niyang makisama sa mga tao. Gustong-gusto siya hindi lang ng lola ko kung hindi pati ng mga tito, tita at pinsan ko. Ang dami niyang baon ng mga corny joke pero napapatawan niya ng malakas ang mga kamag-anak ko. Hindi rin siya nauubusan ng kwento at energy sa buong araw na kasama niya ang mga kamag-anak ko. Pagkatapos ng araw na yon ay palagi nang hinahanap si Ram sa mga family gathering namin. At para bang hindi makukumpleto ang event na yon kung wala siya. Ang sabi pa nga ng mga pinsan ko ay huwag ko na raw pakawalan si Ram. Kasi baka eto pa ang unang matanggalan ng helmet sa aming dalawa, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kahit boyfriend ko na si Ram ay hindi po nagbago ang effort niya para sa akin. Para niya pa rin akong nililigawan sa sobrang sweet niya sa akin. Nagpapadala siya ng flowers sa opisina o sa bahay kahit na walang okasyon. Ipinagluluto niya ako ng mga paborito kong pagkain at gumagawa siya ng paraan para makapag out of town kami pagkatapos ng mga kailangan niyang asikasuhin sa trabaho niya. Super close na rin talaga siya sa parents ko lalo na sa ibang kamag-anak ko. Kahit na ilang taon pa lang ang relasyon namin noon, nagtatanong-tanong na kaagad sila kung kailan ba kami magpapakasal. Excited na raw kasi sila na bumuo kami ng pamilya ni Ram. Kasi parang ang perfect na raw ng relasyon naming dalawa. Actually, wala talaga akong masasabi sa pagiging boyfriend ni Ram. Sobrang ideal boyfriend niya para sa akin. Family-oriented, hindi siya seloso, malambing, gentleman at kung anumang katangian hahanapin mo sa isang lalaki na gusto mong mapunta sa karelasyon ay parang nasa kanya na lahat. Kaya lang minsan kapag masyadong perfect na ang nangyayari sa buhay natin ay may mga pagkakataon na naghahanap tayo ng kakaibang bagay na pwedeng magbigay ng excitement sa atin, papadudot. Miss, eto na pala yung iced latte mo na sinamahan ko na rin ng chocolate cake. Uy, salamat. Okay lang ba kung makishare na lang din ako sa'yo ng table? Oo, ayos lang kasi wala naman akong kasama. Salamat. Upo na ako dito ha. Pasensya ka na talaga kanina. Busy kasi ako na makipag-chat sa client ko habang naglalakad kaya hindi ko napansin na magkakasalubong tayo. Natapon tuloy yung iced latte mo nung nasagi kita. Ayos lang kasi pinalitan mo naman yung kape ko. May kasama pang ang pastry oh. Nakakahiya yung pagiging clumsy ko kanina. Ay, I'm sorry. I'm Martin nga pala. Claire naman ang pangalan ko. Nice to meet you, Claire. Madalas ka ba dito sa coffee shop na to? Oo kasi favorite ko talaga tong iced latte nila. Talaga? Sa totoo lang hindi ko pa nasusubukan yan. Ano bang in-order mo? Iced dark mocha. Naku, matapang yan. Yan din yung sabi ng barista sa akin kanina kaya isa raw to sa mga bestseller nila. Isang beses ko palang yatang in-order ang kape na yan tapos hindi ko na inulit. Ganon? Bakit naman? Grabe kasi yung palo nung kape pagkatapos kong mainom yan. Gising talaga ako hanggang kinabukasan. Parang medyo nakakakaba pala to. Malalaman mo mamaya kapag naubos mo na yan at pag uwi mo sa bahay nyo. Maaga pa naman pasok ko bukas sa trabaho kaya kailangan ko rin maaga makatulog mamaya. Naku, good luck talaga sa'yo. Madalas ba mag-isa ka lang kapag nagkakape ka dito sa coffee shop na to? Madalas oo, pero minsan kasama ko yung boyfriend ko. Bakit hindi mo siya kasama ngayon? May out of town conference kasi sila sa trabaho. 2 linggo siya dun sa Cebu. Ibig sabihin, 2 linggo rin kayo hindi magkikita. Oo, kasi nandito ako sa Manila. Buti, ayos lang yun sa'yo. Wala naman akong choice kasi trabaho niya yun. Sa bagay, para rin naman yun sa future niyong dalawa.
Yan din ang palaging sinasabi ng boyfriend ko. Kaya kahit namimiss ko siya, tinitiis ko na lang kasi wala rin naman talaga akong choice. At ayoko na maging demanding na girlfriend. Ang swerte naman ng boyfriend mo sa'yo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi kung ibang babae yung girlfriend niya, baka palagi na siyang inaway. Hirap niyo pa namang suyuing mga babae. Hindi naman magkakapareho ang mga babae, no? Well, may point ka dyan. Mukhang demanding ang girlfriend mo, ah. Naku, hindi ah. Ayun naman pala, ang ibig sabihin, wala ka ring problema sa kanya. Wala talaga. Kasi wala naman akong girlfriend. We, hindi nga. Oo nga, wala. Masyado akong workaholic eh. Tsaka na ako mag-girlfriend. Pag meron nang dumating na kayang tanggapin na priority ko sa ngayon yung career ko. Parang boyfriend mo. Papadudot, hindi lang naman si Rama naging boyfriend ko pero masasabi ko talaga na siya ang pinaka-almost perfect sa lahat. Yung 3 naging ex-boyfriend ko bago siya, lahat sila ay niloko lang ako. Tapos may mga ugali pa sila na hindi ko gusto pero pinilit kong tanggapin kasi minahal ko sila. Pero si Ramay wala yata akong masasabi na hindi maganda tungkol sa kanya. Kasi nag-e-effort talaga siya para mas maging maayos at tumagal pa ang relasyon naming dalawa. Kapag umaalis siya para sa out-of-town conference at ilang araw kaming hindi magkikita, palagi siyang may pasalubong sa akin o inihahandang sorpresa. Bumawi siya sa mga bagay na alam niyang naging pagkukulang niya. Masaya naman talaga ang relasyon namin at wala na akong masasabi noon kung hindi sana'y si Ram na talaga ang makasama ko sa panghabang buhay. Pero may pagkakataon talaga, Papadudot, na bigla-bigla ay parang magbabago ang ikot ng mundo mo. Kasama na doon ang takbo ng utak mo, Papadudot. Tapos ka na ba mag-lunch, B? Oo, kakatapos lang kaya nakatawag na ako sa'yo. Madami ka bang kinain? Sakto lang kasi plano ko na rin mag-diet talaga. Diet? Bakit ka naman magda-diet? 5 kilo na ang nadagdag sa timbang ko kaya kailangan ko nang simulan ng pagda-diet ko. Talaga? Parang hindi naman, B. Kasi ang payat mo pa rin kapag magkasama tayo. Oo, B, tumaba talaga ako kasi hindi na rin kasya sa akin yung ibang pantalon ko. Ikaw ba, kumain ka na ng lunch? Hindi pa nga eh. Kasi hindi pa tapos yung isang conference namin. Nagpaalam lang ako na pupunta ng restroom. Kaya nakatawag ako sa'yo. Grabe naman, anong oras na tapos hindi pa rin kayo nagla-lunch dyan? Okay lang. Kasi hindi pa rin naman ako nagugutom. Ako yung gustong mag-diet pero mukhang ikaw ang mauuna pang pumayat sa akin. B, huwag ka mag-alala. Kasi kahit umabot ka pa ng plus size, magiging plus size din ang pagmamahal ko sa'yo. Ang galing mong sumingit ng banat dyan, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Claire? Oh, Martin, anong ginagawa mo dito? B, sino kausap mo? Si Martin, yung nakwento ko sa'yo na nakilala ko sa coffee shop nung isang araw, remember? Oo, naalala ko na. B, babalik na rin pala ako sa loob ng conference room. Tawagan na lang ulit kita mamaya. I love you. Bye. I love you too. Bye. Naku, sorry, naistorbo ko pa yung pag-uusap niyo ng boyfriend mo. Ayos lang, kailangan niya na rin naman daw ibaba yung tawag kasi pabalik na siya dun sa conference nila. Ah, okay. Pwede ba ulit ako makishare ng table sa'yo? Oo naman. Ayun, thank you. Dito ka rin ba sa 7th floor ng building nagtatrabaho? Sa 10th floor ako pero wala kasing pantry doon kaya bumaba ako rito. I see. Matagal ka nang nagtatrabaho doon? Mag-iisang buwan pa lang. Kaya pala ngayon lang kita nakita dito. Ngayon lang din ako nag-lunch dito sa pantry. Madalas kasi sa fast food kami kumakain ng mga katrabaho ko. Kaya lang, tinamad ako lumabas ngayon kaya dito na ako dumiretso. Ikaw ba? Madalas ako dito sa pantry kasi dito lang sa 7th floor ang office namin. Sakto nga kasi paglabas ko dito, madadaanan ko kaagad yung door ng office kaya diretso trabaho kaagad ako. Kapag nagutom naman ako, ilang hakbang lang pantry na kaagad. Kaya ang hirap mag-diet kasi ang lapit ng mga pagkain sa amin. 3 pa naman yung vending machine dito kaya ang dami laging pagpipilian ng pagkain at inumin. Bakit ka tumatawa?
Ang ibig ko kasing sabihin sa tanong ko, kung matagal ka na bang nagtatrabaho dito sa building na to? Sorry, mali pala yung pagkakagets ko. Pero oo, 4 years na rin ako sa office namin. Nice. Tagal na rin pala. Ayoko rin kasi ng palipat-lipat ng kumpanya, saka tamad din kasi ako mag-apply at mag-asikaso ng mga requirement. Sa bagay, nakakatamad nga yan. Pero kapag mas malaki ang job offer sa ibang company, hindi ko kinatatamaran yung paglipat. Kaya marami-rami na rin ako napasukan. Kung kasing sipag mo lang ako mag-asikaso ng mga bagay-bagay, matagal na rin akong umalis sa trabaho namin. Bakit ayaw mo na sa trabaho nyo? Ang toxic lang kasi ng mga office mate ko, tapos ang liit pa ng yearly appraisal namin. Kapag ganyan na hindi na healthy yung working environment mo, dapat talaga lumipat ka na. Marami pa naman na mas magandang opportunity sa labas ng opisina nyo. Ayun din ang sinasabi ng mga dati kong katrabaho na nakalipat na sa ibang company. Kaya nga subukan mo rin na mag-apply sa iba. Wala namang mawawala eh. Tsaka sigurado ako na mas tataas pa ang sahod mo kapag ginawa mo yun. Sige, pag-iisipan kong mabuti yan. Papa Dudut, kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi talaga siloso ang boyfriend kong si Ram. Kahit may mga oras na magkasama kami sa mall at may tumitingin sa akin na ibang lalaki, hindi siya nag-react. May isang beses din na nasa coffee shop kami at ako ang mu-order ng kape namin habang siya ay nasa table na malapit lang doon. At bago ko pa makuha ang order ko ay nagpa-cute sa akin ang barista at sinabihan ako ng kung ano-anong pambobola. Ikinuwento ko yon kay Ram at sinabi niya lang na totoo naman talagang maganda ako. Kaya naman kahit sino pang kausap o kasama ko na ibang lalaki ay ayos lang sa kanya kasi may tiwala siya sa akin. At minsan nga, Papa Dudut, ay tinatanong ko siya kung hindi ba talaga siya nagsiselos kapag may ibang nagpapapansin sa akin kahit sa social media lang. May mga public post kasi ako na solo photo ko at may mga nagko-comment doon na mga lalaki na pumupuri sa itsura ko at nagtatanong kung pwede akong ligawan. Hindi sumasagot si Ram doon sa mga comment na yon at hinahayaan niya lamang. Ang sabi niya sa akin, hindi niya kailangang magselos kasi alam naman daw niya na siya ang mahal ko. Pakiramdam ko tuloy noon ay hindi siya takot na mawala ako sa buhay niya. Umaagaw ako ng ibang tao mula sa kanya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa hindi seloso si Ram ay hindi nga rin pala siya pala text, chat or tawag. Siguro ay wala pa sa 10 beses sa isang araw ang chat or tawag niya sa akin. Madalas na good morning, mag-lunch ka na, merienda na, good night, at I love you lang ang mga message niya sa akin. Paulit-ulit kaya naman may mga oras na hindi na rin ako nagre-reply. Sa kabilang banda ay lumalim naman ang closeness namin ni Martin. Siya ang madalas na kausap o ka-chat ko. Ewan ko ba, Papa Dudut, hindi siya nauubusan ng topic kapag magkausap kaming dalawa sa tawag or kahit sa chat lang. At may mga oras din na nagkikita kami pero hindi ko na pinapaalam pa kay Ram. Sapat na kasi kay Ram na malaman kung nasaan ako pero hindi na siya nag-uusisa pa sa kung sino man ang kasama ko. Kaya naman, Papa Dudut, ay unti-unti kong naramdaman na nagsisimula ng mahulog ang loob ko kay Martin. Na dahilan para gumawa ako ng isang napakabigat na desisyon noon, Papa Dudut. Ang sarap talaga ng iced latte nila dito, no? Oo, kaya favorite ko talaga yan eh. Ito rin ang favorite ko. Tsaka yung iced caramel macchiato nila. Kasi hindi masyadong matapang at mapait. Oo, alam mo naman na gusto ko yung may tamis pa rin kahit paano. Ganyan din naman ang gusto ko sa kape. Ay, B, may out of town conference pala kami sa Bacolod sa susunod na linggo. Gusto mo bang sumama sa akin papunta doon? Ano namang gagawin ko sa Bacolod? Magbabakasyon? Nako, hindi na kasi ayoko rin magbakasyon mag-isa doon. Nandun ako, di ba?
Kaya bakit ka mag-iisa? Nandun ka para magtrabaho tapos papupuntahin mo ko doon para magbakasyon? Ibig sabihin, hindi mo ko masasamahan sa lahat ng oras. Pwede naman kitang samahan pagkatapos ng conference namin. Hindi na ako sasama sa mga katrabaho ko na kumain sa labas. At dediretso na lang ako kung saan ka naka-check-in. Maiinip lang ako doon habang naghihintay sa'yo, B. Pwede kang mamasyal muna sa ibang lugar sa Bacolod habang wala pa ako para hindi ka mainip. Hahayaan mo kung mamasyal nang hindi ka kasama? Bakit naman hindi? Hindi ka ba natatakot na baka may ibang pumorma sa akin doon kapag hindi kita kasama? B, alam ko naman na kahit sino pang umaali-aligid sa'yo na lalaki, hindi mo sila papansinin. Paano kung mangulit sila sa akin? Ganun pa rin. Walang dahilan para kulitin ka nila kung hindi mo sila bibigyan ng motibo. Kilala kita, B. Suplada ka. At hindi ka basta-basta nag-i-entertain na kung sinong lalaki noon pa man. Ngayon pa ba na boyfriend mo na ako? Para saan yung buntong hininga na yun? Wala lang. Wala lang pero ang lalim ng pinaghugutan mo. Sige, ganito na lang. Magpa-file ako ng vacation leave after ng conference namin next week. Tapos mag-out of town vacation tayong dalawa. Wag na lang. Sagot ko na to kaya hindi mo na kailangan mag-isip tungkol sa gastos. Para naman makabawi ako sa'yo. Saan mo ba gusto magbakasyon? Wala akong trip na lugar. Alam ko na. Di ba sinabi mo dati na gusto mo pumunta ng dagat? Gusto mo bang mag-Boracay na lang tayo? Ayoko. Palawan na lang? Wag na. Gusto mo yung mas malapit? Sa Mindoro o kaya White Beach na lang sa Batangas? Wait nga, magche-check lang ako sa cellphone kung saan tayo pwedeng… Ram, sinabi ko nang wag na, di ba? Ayoko nga, hindi ko trip. Mahirap bang intindihin yung mga sinabi ko? Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses, B. Ang kulit mo kasi. Paulit-ulit pa yung mga sinasabi mo. Gusto ko lang naman bumawi sa'yo. Gusto mong bumawi sa akin? Sige. Mag-cool off muna tayo. Teka, B. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ng time and space mula sa'yo. Pero bakit? Basta, gusto ko lang muna ng oras para sa sarili ko. B, kung ano man ang problema mo sa relasyon natin, pwede naman nating pag-usapan ngayon. Hindi mo kailangan na makipag-cool off sa akin. Pero ito nga ang gusto ko, Ram. Gusto ko munang lumayo mula sa'yo kaya pagbigyan mo na ako. Please, ibigay mo muna sa akin ng oras para sa sarili ko. Mag-cool off muna tayo. Aaminin ko, Papa Dudut, na nabore na ako sa relationship namin dahil sa sobrang green flag ni Ram bilang boyfriend ko. Wala na akong thrill o excitement na nararamdaman noon. Samantalang si Martin, kahit na hindi ko siya boyfriend ay madalas siyang tumatawag o nagchat-chat sa akin para humingi ng update sa mga ginagawa ko. Mas nararamdaman ko pa ang presensya ni Martin sa buhay ko kesa sa boyfriend kong si Ram. Kaya naman kesa tuluyan akong magkasala sa relasyon naming dalawa ay nakipag-cool off muna ako na nauwi rin sa breakup pagkalipas ng 2 linggo. Nag-chat lang ako kay Ram na kailangan ko nang tapusin ang relasyon namin dahil hindi ko na nakikita ang sarili ko na kasama siya sa future. Na nagbago na ang lahat ng plano ko. Nag-reply siya at ayaw niyang pumayag pero hindi ko na sinagot pa ang mga chat or tawag niya sa akin. Kaagad ko ring sinabi kay Martin ang tungkol sa pakikipaghiwalay na ginawa ko kay Ram. Sinabi niya noon na ginawa ko lang daw kung ano ang sa tingin ko na tama at mas makabubuti para sa amin ni Ram. Dahil nakita ni Martin na sobrang down ako ng mga panahon na yon. Niyaya niya ako na mag-out of town kami. Alam ko na kailangan ko ring mag-relax noon kaya pumayag at sumama ako sa kanya, Papa Dudut. Ang sarap talaga sa pakiramdam dito sa may tabi ng dagat. Sobrang relaxing. Teka, nasaan na ba si Martin? Ang sabi niya, bibili lang siya ng buko juice namin. Ang tagal naman niyang bumalik. Ay, tumatawag na naman si Ram. Pang 10 tawag niya na yata to ngayong gabi. Sagutin ko na nga. Hello, Ram. Finally, sinagot mo na rin, Claire. Ano ba kasi yun? Bakit tawag ka ng tawag? Gusto lang kita makausap. Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Ram, sinabi ko na sa'yo na wala na tayong relasyon. Tapos na tayo, kaya wala na tayong dapat na pag-usapan.
Saan ba ako nagkulang? Anong maling ginawa ko? Wala ka naging pagkukulang o pagkakamali. Then why? Bakit kailangan mong tapusin ang relasyon nating dalawa? Sorry Ram, pero hindi ko na nakikita yung sarili ko na ikaw ang kasama ko sa future. Paano na yung mga plano natin? Mag-out of the country pa tayo, di ba? Bibili pa tayo ng sasakyan natin. Mag-iipon tayo para sa ipapatayo nating bahay. Marami pa tayong lugar na pupuntahan. Marami pa tayong plano, Claire. Basta mo na lang ba itatapon lahat yun? Sorry. Hindi rin naman madali sa akin to. Maniwala ka, Ram. Kung hindi madali sa'yo, bakit hindi natin subukan na ayusin? Kesa tapusin mo ang lahat sa ating dalawa. Kasi alam ko na mas magkakasakitan lang tayong dalawa. Mas masasaktan lang kita. Ayoko nang mas mahirapan ka kapag pinagpatuloy natin ang relasyon natin. Claire, ang sakit. Ang sakit-sakit. Kasama ka na sa lahat ng mga plano ko sa buhay. Sa'yo na umikot yung mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula ulit nang wala ka sa buhay ko. Kaya mo yan, Ram. Kakayanin mo para sa sarili mo. Ang hindi ko lang maintindihan kung anong dahilan mo para bitawan mo ang lahat sa ating dalawa. Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo eh. Nirespeto kita. Minahal kita. Ano pa bang kulang sa mga ginawa ko para sa'yo? Wala. Wala na, Ram. At sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa pagmamahal mo. Pero hanggang dito na lang kasi talaga eh. Hanggang dito na lang tayo. Mahal kita, Claire. Mahal na mahal kita. Sorry, Ram. Sorry. Bye. Claire? Ayos ka lang? Lagay ko muna tong buko juice mo dito sa tabi mo ha. Kahit kailan naman, hindi talaga madaling tapusin ang isang relasyon. Lalo na kapag alam mo na sobrang minahal ka ng tao. Hindi ko alam pero ang bigat sa dibdib. Ang bigat ng nararamdaman ko dito sa dibdib ko ngayon, Martin. Normal yan. Kasi alam mo na nasaktan mo yung taong sobrang nagmahal sa'yo. Akala ko magiging madali kapag binitawan ko na siya pero bakit nasasaktan pa rin ako ngayon? Dahil minahal mo rin siya ng sobra noon. At nasasaktan ka ngayon kasi alam mo kung gaano mo siya nasaktan. Pero tama lang yung naging desisyon mo. Kasi mas lalo mo lang siyang masasaktan kung sakaling ipagpapatuloy mo pa yung relasyon yung dalawa. Kaya sige, iiyak mo lang yan. Iiyak mo lang lahat ngayon. Para bukas, kahit papano, gumana yung pakiramdam mo. Hindi man sobrang gagaan agad pero at least mababawasan yung bigat na nararamdaman mo ngayon sa dibdib mo. Papa Dudut, hindi rin naman madali sa akin ang pakikipaghiwalay kay Ram. Hindi madali na tapusin ang mahigit na 2 taon na relasyon namin. May kirot din yon sa dibdib ko at malaking panghihinayang. Sobrang nag-guilty rin ako kasi alam ko na wala namang ibang ginawa si Ram kung hindi ang mahalin ako. Wala siyang naging pagkakamali o kasalanan sa relasyon namin. Never niya akong sinaktan physically and emotionally. Never siyang nag-cheat o gumawa ng kahit na anong kasalanan sa relasyon namin. At kabaligtaran noon ay mali ang sinukli ko sa kanya. Pero alam ko kasi na mas lalo ko lang siyang masasaktan kapag pinagpatuloy namin ang relasyon naming dalawa. Kaya habang maaga pa ay tuluyan ko nang tinapos ang lahat. Nang makabalik ako ng Maynila mula sa out of town namin ni Martin, isang malungkot na balita ang sumalubong sa akin. Wala na raw si Ram dahil pagkatapos ng gabing magkausap kami ay hindi na raw siya nagising. Cardiac arrest ang naging cause ng kamatayan niya.
Sobrang nag-guilty talaga ako noon dahil pakiramdam ko ako ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Mas nag-guilty ako nang wala akong matanggap na kahit na anong paninisi mula sa pamilya ni Ram. Niyakap lang ako ng mga magulang niya at sinabi nilang mas magiging payapa si Ram kung hindi ko sisisihin ang sarili ko sa pagkamatay niya. Ilang buwan nang lumipas mula nang mawala si Ram ay nagkaroon kami ng relasyon ni Martin pero hindi yon tumagal ng 1 taon. Nang mas makilala namin ang isa't isa ay nalaman namin na marami kaming mga bagay na hindi na pagkakasunduan. Mga simpleng bagay kagaya ng pagkain, saan namin gustong magbakasyon, ano ang dapat gawin kapag off namin pareho sa trabaho at kung ano-ano pa. Maliliit na bagay na pinagsisimula ng pagtatalo namin. 1 buwan pagkatapos naming maghiwalay ay nalaman ko na buntis pala ako. Pero hindi rin kami nagkabalikan. Nagkasundo kami ni Martin na susuportahan niya ang anak namin pero mula nang manganak ako hanggang ngayon na 7 taon na ang anak namin ay wala akong kahit na anong financial support na natanggap mula sa kanya. Nung una ay kinukulit ko pa siya tungkol sa pagsusustento hanggang sa napagod na lang din ako at hindi na ako umasa pa sa kanya. Naisip ko nga na si Martin siguro ang karma ko sa naging pagkukulang at pagkakamali ko noon sa relasyon namin ni Ram. Pero may guilt and regret man akong nararamdaman dahil sa mga nagawa ko noon. Never kong pinagsisihan ang naging bunga ng relasyon namin ni Martin. Dahil lumalaki na malambing at mapagmahal na bata ang anak ko na nagbibigay ng dahilan sa akin para lumaban sa buhay sa pang-araw-araw. Maraming salamat po Papa Dudut kung sakali man na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko. Umaasa ako na kahit papaano ay nakapag-iwan po ito ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig sa kwentong ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Claire. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.